Alright, good day mga kasabwat. Sa video na ito, pag-usapan natin kung bakit naging 58,000 na itong ating TMX 125 price. So from 51 to 58,000 ng price ng TMX, at naging mabenta pa siya, no? Naging mabenta pa sa market, 'di ba? So mapapansin nyo, kahit maraming issue tong TMX 125 Alpha, naging mabenta pa rin. Marami pa rin ang tumangkilik at bumibili ng TMX 125 Alpha. So bakit nga ba? Sa palagay ninyo mga kasabwat, bakit kaya ganun, no? Kahit maraming issue yung isang motor, maraming negative kang na feedback dito sa motor natin, 'di ba? Kesyo mahina stator, malagitik, etc. Maraming ganun, 'di ba? So anong unang pumapasok sa inyong isip kung bakit kahit papaano ay naging mabenta to, at naging tumaas pa talaga yung yung value, yung presyohan ng TMX 125 Alpha. Actually, itong aking second generation na nabili ng cash ay 51,000 lang to mga kasabwat. So affordable siya. So bakit nga ba, no? Sa opinion ko lang mga kasabwat, sa opinion ko lang, unang-una sa opinion ko is Honda yan, 'di ba? May pangalan Honda, iba pa rin talaga pag Honda, 'di ba? Yan yung unang dahilan kung bakit namamayagpag, 'di ba? Honda, may pangalan. Pangalawa, ito sa opinion ko lang to, bahala kayo kung anong opinion kung bakit ganoon. Pangalawa, affordable siya. Right? Affordable ang TMX 125 Alpha. Bakit naman meron namang may mga mas affordable din naman na motor na ganito ganyan. So Honda iba pa rin talaga pag trip niyo yung Honda, 'di ba? 'Di ba? At sa pormahan, pangatlo na yung pormahan niya. So maporma siya kasi marami sa atin ang mahilig mag lowered, no? Yung itsura ng TMX talaga maganda rin sa pang lowered, pang scrambler or copy racer build. Marami nagbi-build na mga Pantra, no, na mahilig talaga, na preference nila ang bilhin ay TMX 125, no? At ang huli, kahit maraming issue ang ating TMX, ay may malulupit na mga mekaniko dyan sa labas na na-fix nila yung problema sa lagitik, yung stator problem na madalas na nagiging feedback na mahina ang stator ng TMX. So may mga solusyon na dyan yung mga mekaniko, 'di ba? Nabigyan ng solusyon. So ayun, kahit ganyan yung issue ng TMX 125 Alpha, talagang mabili sa market kasi nga doon sa mga issue nasusolusyonan agad. Kunyari yung lagitik, may mga tune up lang nila, tapos or pinapalitan ng push rod, nawawala na yun, nananahimik ng makina nila. Then sa stator naman, 'di ba? Sa stator naman, bina-battery operated, ayun. So nagiging successful yung mga solusyon nila, 'di ba? Nagiging successful yung mga solusyon nila sa mga problema or mga issue nitong TMX 125 Alpha. At syempre, dahil nga tayo ngayon, dahil nga iba na yung internet na tayo ngayon, kumakalat yung mga solusyon. So napapanood nila natin sa YouTube yung mga solusyon, kaya kahit may issue, may solusyon naman. So kaya nagiging pa rin, mabenta pa rin talaga. Tsaka ang 125 Alpha talaga ay pang Pinoy size. So hindi lahat kasi matatangkad, 'di ba? Karamihan sa ating mga height ng Pilipino ay talagang saktuhan lang, 'di ba? Ang TMX talagang mababa lang talaga, saktong-sakto yan sa mga sa mga medyo hindi katangkaran, 'di ba? Kaya nagiging pa rin talaga, nagiging bilihin pa rin talaga sa market itong ating TMX 125. So 'di ba? Pansin nyo, kahit maraming bumabatikos, kesyo maingay daw, ganito ganyan, talagang marami pa rin, as in marami pa rin ako lalo dito sa Maynila. Ang dami pa rin ako nakikita ng mas dumami yung gumagamit ng TMX 125 Alpha. Kahit ganun yung yung feedback, 'di ba? So karamihan nakikita ko mga setup, ang gaganda ng mga setup nila, sine-setup talaga. Saka so madali din kasing ayusin yung Pantra na TMX, 'di ba? Kahit ikaw lang manudnod ka lang sa YouTube ng kung paano i-DIY yung mga
basic parts, kaya mo nang gawin. Unlike sa ibang mga motor na medyo makuting-kuting tingin, kumbaga kuting tingin, dito sa 125 na ano natin is madali siyang ayusin, madaling remedyohan kumbaga. Syempre hindi naman tayo ganun kalakihan sa budget, kaya mahilig tayo sa remedyo. So ayun, yun lang naman ang opinion ko mga kasabwat. Yun lang ang naging opinion ko kung bakit mas tumaas, naging mabili. Kahit tumaas yung presyo nito, nabibili pa rin sa market kahit maraming negative feedback. Talagang namamayagpag, namamayagpag. So yun nga, number 1 yung pangalan niya, di ba? Yung syempre yung Honda. Hindi naman ako nagpo-promote dito ng basta ito lang ay opinion natin. So ayan, tsaka yung mga basic issue is na-solve na ng mga mekaniko natin na malalupit dyan, di ba? Shout out sa lahat ng mga mekaniko na gumagawa at nagpapatahimik sa TMX 125 Alpha at nagsusolusyon sa stator na madalas masira. Shout out sa inyong lahat. Marami kaming natutunan, marami tayong natutunan sa mga, lalo na sa mga creators dyan na nagsishare kung paano ayusin yung remedyohan tong basic ng Alpha, no? So yun lang mga kasabwat. Kayo, kung kayo ang tatanungin, bakit nga ba sa kabila ng lahat ng ito ng may mga negative feedback about dito sa TMX Alpha, bakit nagiging mabili pa rin, di ba? So comment nyo dyan sa baba kung anong opinion nyo dito sa sa issue ng natin, kung bakit tumaas, kung bakit naging kahit paano naging mabenta pa rin, namamayagpag pa rin sa market. Alright, so yun lang mga kasabwat, yun lang masishare ko sa inyo na opinion ngayong araw, di ba? So yun lang, hanggang sa comment nyo na lang dyan sa baba kung ano ang opinion ninyo kung bakit namamayagpag pa rin ang TMX Alpha kahit may mga issue na. So alright, so kita-kits na lang tayo sa mga comment section mga kasabwat. And shout out sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagsusubscribe sa ating munting channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta ninyong binibigay. Alright, see you on the next vlog mga kasabwat. And thank you and God bless. Ride safe palagi sa kalsada. Alright.